Masaklap itong nangyari kay Jason David. Prayer, sana hindi malala ang kanyang injury. Napapadasal na lang nga dyan itong si Scottie Thompson. Mainit ang pagbabalik ni Justin Brownlee para sa Ginebra. Walang kakupas-kupas, pinapanis lang kanyang mga defender. Uminit din nga sa opensa si RJ Abarientos. Panalo agad sa kanilang unang game. Wala pa rin ngang panalo ang Macau Black Knights. Pero bago nga yan, eto solid na basketball molten. Dating 1,437 pesos. Ngayon nga ay mabibili mo na lang ng 475 pesos sa Shopee. Limited offer lang nga ito. Kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na nga yung link sa comment section sa ibaba. So eto na nga ang second game ngayong araw kung saan maglalaban nga ang Barangay Ginebra at Macau Black Knights. Eto nga magiging unang game ng Gene Kings this Commissioner's Cup. Habang itong Macau naman nga ay patuloy na naghahanap ng kanilang unang panalo matapos silang matalo sa kanilang first two games. Hindi nga makakapaglaro this game si Scottie Thompson dahil may iniinda nga itong injury sa kanyang elbow. Pero good news naman nga sa Ginebra dahil magbabalik na din nga sa kanilang lineup itong si Isaac Go matapos ang kanyang mahabang pahinga dahil sa injury. First quarter ay palitan lang nga ng basket sa both teams sa first few minutes. Gandang inside pass ni RJ Abarientos papunta kay Rosario, cutting to the basket for the easy layup. Mainit nga kagad sa opensa ang nagbabalik Ginebra na si Justin Brownlee sa kanyang 9 early points. Walang kakupas-kupas, pinapanis lang kanyang mga defender. Gandang defensive play pa nga dito ang pinakita ni JB matapos niyang mabutata sa fast break si Shackelford. Naging on point din nga itong shooting sa labas ni RJ Abarientos. Nagkaroon nga ng 5-point lead ang Gene King sa halfway mark matapos ang wing 3-point shot ni RJ. Naging balanse naman nga ang opensa ng Macau sa quarter na ito. Kaya hindi din nga basta-basta makalayo itong Ginebra dahil lagi nga may sagot ang Macau sa kanilang mga baskets. Lamang lang ng 3 puntos ang Gene Kings after ng first frame, 24-21. Second quarter, agad nga nagkaroon ng 3-point shot itong si Norbert Torres para sa Ginebra sa early minutes. Pero tough break nga para sa Gene Kings. Masaklap nga itong nangyari kay Jason David sa kanyang non-contact injury kung saan kinailangan na nga siyang ilagay sa stretcher dahil hindi na nga nito kayang tumayo sa kanyang sariling paa. Sana nga ay hindi ito another major injury para sa Ginebra. Biglang umarangkada ang opensa ng Ginebra entering the halfway mark. Patuloy nga itong mainit na opensa ni RJ Abarientos at Justin Brownlee. Umabot na nga sa double digit ang kalamangan ng Gene Kings sa Macau. Biglang struggle nga ang opensa ng Black Knights sa quarter na ito. Patuloy nga ang paglobo ng kalamangan ng Ginebra sa late minutes kung saan unstoppable pa rin nga offensively si JB at RJ. Big slam dunk para kay Japit Aguilar. Pinosterize ang big man ng Macau Black Knights dahil nga dyan ay umabot na sa 20 points ang kalamangan ng Gene Kings. Hirap na hirap nga makahanap ng basket ang Macau sa quarter na ito. Nakaka 19 points na nga so far si RJ Abarientos this game. Naging pamatay sunog naman nga itong tres ni Shackelford sa late seconds pero lamang pa rin nga ng 20 points ang Ginebra going to the halftime break. 63-43. Third quarter ay naging kontrolado pa rin nga dito ng Ginebra ang game. Tuwing magkakaroon nga ng small run itong Macau Black Knights ay agad mayroong sagot itong Barangay Ginebra. Gandang fake naman dito ni Japet. Sabay dive sa basket for the 200 dunk. Hindi pa din nga nagkakaroon ng sagot defensively itong Macau sa mainit na opensa ni Brownlee. Magtatapos nga ang third frame na lamang pa rin ng 16 points ang Barangay Ginebra. 84-68. Fourth quarter ay na-maintain nga dito ng Barangay Ginebra ang kanilang malaking kalamangan sa Macau Black Knights. Hindi na nga dito nagkaroon pa ng big comeback itong Macau. Kaya naman sa huli nga ay panalo ang Barangay Ginebra.